Subay man ko sa dalan, wala man ko nagpakasala. Dako kay kong gihalan, Lord, last week. Himuha in taong ayahay akong kinabuhi. Himuha in taong kung dato, Ginoo. And then, ma-encounter na to atong ang realidad basta itong kinabuhi. Dito lang ito ma-realize ba na ipunog na bito itong mga utang, itong mga bayronon, itong mga problema. Wala na tayo allowance, nagdaotang. Mingon ta sa tuwang sa Ginoo nga hala Lord, naunsa naman ni? Nagbuhat di ako sa kuang part. Ikaw po Lord, buhat ta po Lord ang iyong part. Kung si Lula pa ina-address ito nga, mingon di si Lula na amin ba? Kung si Lolo TJ, mingon nga huwag na, may nangguspad sa tuwang mga pero karon kabiyo na before tang mingon sa Ginoo na Lord, i-prove Ginoo na naa ka kauban namo. Amen. I-prove Ginoo. Mulantaw sa ka sa Biblia. Musubay taning tao nga gangalan og Joseph. Most of us kailan naman sa story ni Joseph no. Kay sa pulong sa Bible, diya gyud na indicate sa iyang kinabuhi na online the Lord is with him. Amen. Bro, na ako. Ibigay ko ana lang yung public speaking. Ang iyang ngalan si Joseph. Recap lang, favorite son ni Jacob. Isa sa son ni Jacob. I-traidor sa iyang mga igsoon. Tungod kay iyang mga igsoon. Nangasina. Kaniya, kaya siyempre, paborito yun sa papa. Ang naitabot niya. I-preso siya sa lungag sa iyang igsoon. Then, gibaligya siya as a slave. Then he ends up in Potiphar's house. So kaning tawana, taga-Egypt ni siya, siya may nakapalit ni Joseph. Yung problema karon, he does right, sakto man ang pangbuhat. Insubay man siya sa dalan sa Ginoo. Pero nga naman, nga he landed in the prison. Napriso siya. Sa rason, tungod kay ang asawa ni Potiphar, ibo ni Joseph, ang harang pero ni buhat pero di kaliwan sa Joseph. Arang daw, naiugan siya sa asawa. Siya amo. Ang niya kay dilit manggit siya. Kay ning subay manggit siya sa sakto. Nagbuhat siya sa sakto, ang resulta na prisoy nun siya. Sunod. Atong na siya sa prisuhan. Na siya yung tao, kauban yung piniriso cupbearer. Sa itabangan niya to, ngayang interpret ang damgo atong nga tao nga kato siya makagawa sa prisuhan. Ingangyo siya. Kapagawa si mo poon, iman ito. Ayaw ko kalinting. Ang resulta wala. Nakalimtan siya. Di ba? For 2 years, kalimtan siya. Muna yung kinabuhi karon ni Joseph, ikan sa prisuhan, karon nabot sa palasyo. Di ba? Nakatungtong siya sa authority. Ang iyang position karon kay equivalent sa Prime Minister. Di ba? Muna yung ending niya. Same God na naguban niya sa pagkatao niya, sa pagtraidor sa iyang igsoon, sa paghagbong sa lungag, sa pagbaligya niya as a slave, and then pagpreso, and then pag-abot niya sa authority, sa sakto nga po sa taas na posisyon. Ang point sa kinabuhi ni Joseph is that wala ang Ginoo ni guban niya atong panahon sa na siya sa palasyo, na siya sa taas nga posisyon. Naguban ang Ginoo niya subot sa ubos hangtod sa taas. Mao na story ni Joseph, from the pit, the house, the prison, and the palace. And atong unang-unaon nga kaning passage nga God, but the Lord is with you. Dili lang ni siya ni compare sa story ni Joseph. Sa Bible gaya na utro ni o mention. Genesis 28:15. Ingon siya kay Jacob, I am with you, and I will keep you wherever you go. Joshua 1:19. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Psalm 23:4. Even though I walk through the darkest valley
valley, you are with me. Matthew 28:20. Si Jesus mismo nag-ingon, surely I am with you always, to the very end of the age. Pwede tayong ingon karon nga, okay man si Joseph kay Bible character man na. Pero usa man atong kinabuhi karon sa present time sa ato karon. Mga igsuon, akong heart operation last year, although kamalon mo sa story ano, nag-bleeding ko, kaparoon ko nuwana. Ingan ko sa akong misis, itong gichika ninyo ba nga, ang tapat nga pasyente sa pikas room, na-stroke and then nakuma. Ingon si misis nako, nga ang misis ato nga pasyente, ang kamot, napuno rosaryo, nagtindog sa Dublin, nagampo sa matanang mga santo, na imong nahilan ng mga santo ni Maria. Pero akong asawa, wala gay kidala ng mga rosaryo. Nintawag siya sa ngalan sa Ginoo. Ginoo nga naay mata nga makakita. Ginoo nga naay kamot nga makaliho. Ginoo nga naay dalunggan nga makadungog. Naay bakba nga makastorya. Ang Ginoo nga buhi ang gitawag sa akong misis. Sa Manila, wala may pamilya dito, wala may relatives. Sa mata sa kalibutan, makaingon ang kalibutan na mas secure, mas ayahay itong tapad na pasyente. Nakitapukan siya sa mga pamilya. Dagan kay siya mga members sa pamilya. Pero ako raw akong misis. But the Lord was with us. Amen. Lord. I don't know kung sa imong sitwasyon karon, kung i-betray ba mo sa inyong mga igsuon, sa inyong mga ginikanan, ibiyaan ba mo sa inyong parents, usukan sa inyong pagdako, wala mo kabati sa gugma sa inyong ginikanan, or na-diagnose ba mo nga grabe nga sakit, wala ko kabalo sa inyong istorya. Pero karon, tagaan mo, simple lang ba nga tas? Ang imong istorya sa imong kinabuhi, imong i-add sa final phrase sa story ni Joseph. Bibiyaan ko sa akong mister, bibiyaan ko sa akong asawa, nangabit siya, but the Lord was with me. Napordoy ko ang akong negosyo, na wala na gyud, wala na gyud income, but the Lord was with me. Wala ko palanggaa sa akong ginikanan, sugod pa sa akong pagkabata, but the Lord was with me. Amen. Nag-diagnose ko cancer, but the Lord was with me. Amen. Maybe one day, makaingon mo pohon nga, recall mo sa moment pa yung sitwasyon karon, yung taas o lalong kay nga problema nga inyong encounter karon, inyong i-recall nga katong mga panahon, totoo wala ko nakasabot sa akong kinabuhi ato, napuno ko kasakit o problema, but the Lord was with me. Amen. Okay. Amen. Sorry na ako. Salamat kayo sa bulawan ng Mapulong. Sa mga sitwasyon karon, sa mga gitubang karon, imanin ang Diyos na pagbuban sa mga. Amen. Unang usahay,